Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Alright, so pag-usapan natin ngayon po si Harry Roque na nakiisa ho at nagtatatalak sa EDSA Shrine. Ah, Yan ho sa every Friday Didilis People Power. Lang yan People Power yan, kada biyernes ng gabi. Grabe. Wala. So kada nalang punta nila ron for the views, ganun. Excuse. Tapos ang pakiramdam nila, tagumpay! Tagumpay yung ginawa natin nakapag-ingay tayo mga kapatid. Tragis kami nga isang linggo lang, eh. Nahihiya na kami nun, eh, kasi parang walang nangyayari sa ginagawa namin, eh. Ba't kaya hindi niyo i-try isang linggo, 'no? Isang linggo kaya i-try ninyo diyan, walang alisan, samahan niyo na rin ang hunger strike, 'di ba? Oh, kasi hindi effective yung ano, eh, every Friday lang, eh. Pakinggan yung pinagsasabi nito ni ano, ni Harry Roque. Nila ang ating paninindigan. Hindi po totoo yan. Lalo pa tayong lumakas para ipaglaban ang sambayanang Pilipino. Kausap niya yung mga kuliglig, eh. Ngayong ako'y nakatingin na ng pagkakagulo. Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Bakit may takot ka pa ba nung nakaraan? May takot pa ba siya nung nakaraan? Wala naman, 'di ba? Eh, pinagmamalaki pa nga niya na, kasi tiyuhin ko si ano, Jovito Salonga, yung, kaaway ni Marcos. Tapos siya rin, umaasa rin siya na, "Ako ang makabagong Jovito Salonga." Wala namang nagbago, eh. Ba't pinagsasabi nito? 'Di ba? Eto ho yung sinasabi ng Kongreso. Itong taong ito, sabi nila, itong impaktong ito 'pag nasa labas ng, hearing, kung ano-anong tirang ginagawa nito sa atin, kung ano-anong pag-atake ang ginagawa nito sa Kongreso. Oh, kaya nga gago rin yung mga kongresista, sorry, pero gago talaga sila. Kasi bakit po 24 hours lamang? Hindi man lamang ginawang ano, ginawang 30 days din. Kawawa naman si Baterna, lugi. Dahil hindi po siya kongresista dati, 'di ba? Hindi po rin siya nagsabi ng, honest mistake. No, hindi rin po siya nagdrama-drama na nga kunwari, may remorse. Bakit 24 hours? Putragis din parang pinatulog niyo lang dun, 'di ba? Pina-aircon niyo lang. Oh, kalokohan. Una-una, ang sabi nila, binastos ko daw ang Ano yun? Anong sabi nila, bakla ka raw? gobyerno ng Marcos Jr. Una-una, ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! 34 years of law practice. Wala ko alam isang korte na nagpakulong dahil hindi nakaten ng isang hearing. Tanga, korte yung tinutukoy mo. If you compare mo korte sa korte. Okay, korte sa korte. Maliwanag ka naman kasi talaga nagsinungaling, eh. Isipin mo, ikaw ay isang abogado, 'di ba? So hindi ka po puwede pong mamali sa araw, hindi ka puwedeng mamali sa oras kasi schedule 'yan, eh. Bahagi 'yan ng iyong ikinabubuhay. Puwede ba yung sabihin mo sa korte, "Ay sorry judge, na ano, honest mistake, nakaligtaan ko yung petsa. Akala ko naman kasi walang ano yun, eh." Puwede ka bang gumanon sa judge? Kaya nga po sa 35 years niya, wala pa hong mangyaring gano'n daw sa kanya na 'di ba? Kongreso 'to, hindi naman ito korte, hindi naman 'yan mga judges. They have their own set of rules. Yes, I know, abogado siya. Ay hindi, ano 'yan, abogado? Excuse me, hindi po. Siya po isang abogaga. Harry? Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Kasi tanga ka, nagsinungaling ka. Sinabi mo meron kang schedule sa Manila, kaya hindi ka makakapunta ng Bacolor, Pampanga. Sabi niya, akala ko po kasi Your Honor, Huwebes 'yun. Kaya sabi ko, "Ay, meron akong schedule ng hearing sa Maynila." 'Di ba? 'Yung sinabi niya nun, may siya ng hearing. Kasi usually hindi naman po tayo nagkakaroon ng mga hearing ng Friday. Ang totoo po ron, hindi niya po talaga 'yang intensyong daluhan. Alam niya yung petsa, alam niyang magagamit niyang dahilan yung Friday. Kasi sa totoo lang po, maging ako man, nagtaka rin ako bakit nag-Friday ang Quadcom hearing.
Sabi ko, grabeng pagkakaano 'to, grabeng pagpupursige 'to ng Quadcom. Kasi nag-Friday sila, hindi sila naghi-hearing ng Friday. Oo. Tsaka isa pa kung sabagay, takbo naman nila doon sa ano, mag-a-out out of town talaga. Parang pagka pumupunta rin ho kami ng ano dati, ng West Philippine Sea, kasama 'tong mga kongresista na 'to, sila Dan Fernandez. Oo. Pupunta rin kami, alis kami ng Friday, punta kami roon, o kaya alis kami ng, Thursday and then, gano'n week o kaya Wednesday, basta gano'n, 'di ba? Pero hindi ho po puwedeng mamali ang isang abogado do'n po sa schedule and besides maghapon po ang hearing, 'di ba? Sapat ang panahon para mag-ano, para sumulat sa kanila, magsabi sa mga kongresista ro'n na, "Ay sorry hindi ko po naisip na Friday pala ngayon yung hearing. O kailangan niyo pa ba akong pumunta diyaan, pabiyahiin ko 'yan. Pero hintayin niyo ng ilang oras lang, Pampanga lang naman 'yan, 2, 3 oras lang yata 'yan, 'di ba?" Oh, tapos, tawag dito, pupuwede pang magpa-escort 'yan kasi nga pupuntahan niya yung hearing doon, 'di ba, may haggard ibig sabihin. Puwede pa siya mag-helipad, yung, grab a heli, puwede pa para madali siyang makarating do'n, 'di ba? Tapos nung hearing po mismo, yung nakaraang Quadcom hearing, mula umaga talagang nandun na po si Harry. Bakit hindi siya kumausap ng isang kongresista bago pa man magsimula or kahit na nung ongoing na or kahit na nung simula siyang tanungin, hindi niya isiningit na, "Mr. Chair, pasensya na po kayo, I made an honest mistake. Na mali po ako ng pagkakaintindi ron sa schedule. Akala ko po, Thursday po yun, hindi ko naisip na Friday pala. Sorry hindi ko na rin po kayo napasabihan no'n." Gano'n. 'Di ba, bakit wala? Until mismong, si Congressman Salo yung nag-ano na nun, nag-brought up na nun, ng kanyang, pagsisinungaling, 'di ba, panloloko niya nun sa Kongreso. Hindi man siya nabutasan kaagad dun sa mga itinanong sa kanya, pero binalikan siya ron sa previous action niya. Kongreso yan, nasa kanila kung mag-apply agad sila ng parusa, hindi naman sila korte, 'di ba? Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito, sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino. Sige, isigaw mo yan, ha. Sa susunod na Quadcom hearing, ipatatawag pa rin 'to. Isigaw mo yan dun. Mag-ala-ano ka, mag-ala Eric-Eric ka, magganong-ganong ka rin dun, 'di ba? O lakad ka ron, ganon-ganon. Yung paglabas niya nung nakaraan mukha siyang tanga, kasi wala ng tao. Siguro kung may ibang tao pa ron nagtititili pa 'to. Ay, Mga kritiko ng administrasyon nito, sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi laban ang kakampi ng mga Duterte. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman, ano? laban sa puwersa ng kasamaan. Anak, pati ako nalito sa'yo. Ay naku, Harry Roque. Hindi na raw ito laban ng mga Duterte at Marcos ngayon. Ulitin niyo, ha. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman, laban sa puwersa ng kasamaan. Puwersa ng kadiliman laban sa kasamaan. What the fuck? Kaya tuloy yung demonyo nagising, 'no? Nalito rin yung demonyo, Oh. Anak, pati ako nalito sa'yo. Buisit kay Stephen. Si Stephen Lee yan. Ano ba yan, Harry? So maliwanag yung laban ninyo. Kayong mga demonyo, ulitin ko lang, kayong mga demonyo, nagkaka-away-away na. So hindi na po laban ito ng mga Duterte at ng Marcos. Laban na raw po ito nilang mga demonyo. Tama, mali? Laban na 'to ng mga demonyo. Ano yan, parang, Banat Bay versus Maharlika. Yun, gano'n na nga po. 'Di ba? Laban ng mga puwersa ng demonyo. Ang hiya.
'di ba? Kadiliman versus kasamaan. Eh, yun nga ho, eh, sila-sila lang din naman, 'di ba? Nakakagulat si Harry Roque, ang taray-taray. Pilipino at hindi laban ang kakampi ng mga Duterte. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Alam niyo kung sino po yung tanga ritong sumagot? Yung mga nasa paligid niya na sumigaw ng kasamaan. Anak, pati ako nalito sa'yo. Ay nako, Harry Roque, mga katarantaduhan mo, 'di ba? Nako, so iwan na nga muna natin ito si Harry. Abangan na lang natin po kung paano 'to naman kakastiguhin sa susunod po na quad hearing. At, sana po, eh, makulong ito ng, 1 buwan, 'di ba, o hanggang matapos ang, ginagawang pagdinig. Anong pinagsasabi nito na, inaapakan yung kanyang, karapatan o karapatan ng mga ano, ng mga kritiko. Hindi ka kritiko ng administrasyon. Kasi ho ang kritiko dapat po constructive criticism. Kasi yung iba po nagkikritiko, dalawang klase yan, eh. Yung ibang kritiko, ang purpose nila magkaroon ng mabuting resulta. Kaya nila kini-criticize yung kasalukuyang sistema, programa, 'di ho ba? Oh. Meron naman pong mga demonic criticism na ginagawa 'tong mga critics at yun ang ginagawa nila para ho masira yung subject nila. Oh, 'di ba? Ay naku, Harry Roque. Harry Roque. Alright, so iwan natin si Harry Roque.